Ano ang maganda sa 2026? Well, eto, magsiseryoso tayo sa YouTube vlog natin, no? Ito nga pala si Madarahog aka Jesus B. Duque the first, no? Meron akong Facebook channel, meron akong TikTok at ngayon susubukan ko lang sa YouTube. Wala akong banters, wala akong kahit na anong effects, no? Pure discussion lang. 2026, sana this year, no? Matukoy na talaga kung sino talaga yung nasa tuktok ng pyramid ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kasi alam niyo yung nangyayari ngayon na may listahan, walang listahan, isa lang ang klaro, may nawalang pera. May mga proyektong hindi na-implement at may mga proyekto na substandard. At ito ay dahil sa yung iisang proyekto, madami ang naghahati-hati ng pera na ang kinalalabasan pagdating sa proyekto, wala nang mailabas na pera ang kontratista para ma-implement ang kontrata. Kaya ginagawa na lang ng paraan. This practice, kung babalikan natin yung mga nakaraan, nangyayari naman talaga, but not in this scale. Hindi ng ganitong kalaki. It is as if this administration has tolerated corruption in all levels of government. At hindi na ito maawat. In fact, ang tingin ng iba, nangyari itong pagsabog ng kontrobersiya ay dahil sa inggitan sa pera. Merong ibang nagduda na kulang ang natanggap nila, merong iba na inggit, at kaya sumambulat ito. And now, hindi na nila mapigil, hindi na nila matakpan yung mga butas na nagawa nitong kontrobersiyang ito. They cannot do it in the 2026 national budget na itatapal nila, because the 2026 national budget ay babantayan na yan talaga ng taong bayan at babantayan yan ng mga mambabatas natin. So, magkakaroon talaga ng hesitant, no? Magiging hesitant yung mga magi-implement ng project na uulitin o itatapal doon sa mga proyektong hindi natapos o hindi nagawa. Diba kasi yun ang balak nila eh. Actually parang kung titingnan natin ako, ito ay duda ko lang. Ang ginagawa nila actually is babawasan yung pera, nanakawin yung pera, tapos pagkasunod na budget, ilalagay na naman yung amount for the project at kung mabuko, i-implement as is, no? Na parang walang nangyari. Pero first, second, third doon sa ating budget, nakuha na nila yung pera. 'Di ba? Yung parang sinusubukan lang nila hanggang itong 2025 talaga na kitang-kita at klarong-klaro naman talaga na winalanghiya na talaga yung pera ng taong bayan. Pumutok na ito, talagang hindi na mapigil. The reason ng pagtuturuan ngayon, it's because people are trying to protect the president. And they are trying their best na hindi madamay ang president, kasi pag madamay ang president, all of them will be prosecuted if and when a new administration takes over. Kung magkaroon ng problema at matanggal sa pwesto ang Pangulo, halimbawa lang, all of these people na nakinabang under Marcos administration dito sa flood control projects na to, lahat yan makukulong. And alam natin kung ano yung ugali ng mga Duterte. 'Di ba? Wala silang pakialam kung sino ka. As long as to them, to their conclusion, and to the evidence that is at hand, may kasalanan ka. Ang problema dito kung 'di ba? Kung pwede natin pag-usapan yung mga Duterte, talagang meron silang history ng
kamay na bakal. And when it happens, mahirap, no? Parang mas gusto mo pang naging malinis ka, hindi ka humipo sa pera ng korupsyon kaysa sa maabutan ka nila. So, what I am saying is that all these people are trying to protect the president para hindi magkaroon ng claymore for a change of leadership. Kasi pag magkaroon ng claymore for a change of leadership at lumakas ito at mapalitan ang Pangulong Marcos ng Duterte, the first order of business of the Dutertes would be to freeze all accounts and to incarcerate all those involved. iba ang mga Duterte, and they will do everything they have in their power, no, para ma-implement lang ang gusto nila. And these people, kaya believe ako sa mga Duterte, these people really are, true to the word public service. Parang pinalaki sila at alam nila na itong hinahawakan nilang power ay hindi para sa kanila, kung hindi para sa taong bayan. That makes the difference. So, balik tayo doon sa flood control na ngayon nagkakaturuan na. They are trying to pressure every bit of information that is coming out. Ngayon si Libiste mukhang na-pressure. Tatahimik daw muna siya. And everyone who has that information, inside information about sa flood control, talagang parang pinaplug nila, parang tinatabunan nila na hindi mag-leak. Kasi sa akin lang, I really believe that President Marcos is really involved in this. And I think in what I understand, no, he orchestrated this by using another person. It was implemented in such a way that it would cover him, it would protect him, but if you look at it closer, pag tiningnan mo ng malapitan, makikita mo yung kanyang signature. In other words, his fingerprints is all over this mess. Kasi nga, kahit na paano natin isipin, una, who will benefit from this? Pangalawa, why would you allow other people to steal the money from you? Diba? You already know it 2023. You already know it 2024. Tapos you will allow it in 2025 in a much larger scale, diba? There must be something wrong with your mind kung hindi mo pa rin alam yan, diba? And there must be something wrong with our minds if we will not be able to understand that is the situation. Diba? So, 2026 for me is a year on which I would really hope that investigations would go closer to the president. And para sa akin, mapag-usapan na yung role ni Adrian Bersamin, Olayvar, Jojo Cadiz, Bonoan, E.S. Bersamin, Pangandaman, and all of these people na pinaresign lang, tinanggal o 'di ba, unexplainably, and right now you will never hear from them except itong si Executive Secretary Bersamin, who is trying to defend himself from accusations that he benefited from the fiasco. So, sana umabot na tayo sa point na talagang it is now in the doorstep. Ako naniniwala ako na yung sinabi ni Gutesa is really true. That he overheard it or he read it in the conversation sa kanilang GC na nag-deliver, in fact, malapit sa Malacanang. And
I would really believe na nakinabang ang Pangulo dito. And yung pananahimik ni Martin Romualdez and yung hindi pagpursu ng gobyerno seriously kay Saldico is, you know, is still a mystery to me. Paano? Hanggang dyan lang muna yung kwentuhan natin, no? And I hope I will be able to figure out how to make a better presentation, no? Pero ngayon, parang ganito lang muna, magkwentuhan lang muna tayo. Ako, ibibigay ko yung aking opinion, no? And kung nagustuhan nyo, then you subscribe to my channel. And if not, it's okay for me. Okay? O paano? Sayang ang bayot! Happy New Year, everyone!